Kwartawab Shalanawa, Bawakwartawab Shalanawa, Abayahawa Shabasamayang, Abayahawa Shabashamayang, Salaka Lanawa, Salakalanawa, Ail Kataayanawa, Al Kataayanawa, Watawadalak Aldamak, Watawadalak Aldamak, sa Satap at Kataayanawa, sa tapat Kataayanawa, Kalhalal Hawadla Abayahawa Alayam, Halalabadla, Abayahawa Alayam, Bahasam Masyayak Yahwashay, Bahasham Masyayak Yawashay, Bahasam Raw Kakadas, Bahasham Raw Kakadas, Yaman. Yaman. Okay, nandito na tayo sa chapter 9, sa pangalawang aklat ng Makabyo. Okay, basa. Pangalawang aklat ni Makabeyo, Kabanata 9, verse 1 to 29. Nang panahong iyo'y nabigurin si Antioco at umalis sa Persia. Ganito ang pangyayari. Pinasok ni Antioco ang lungsod ng Persepolis at tinangkang pagnakawan ang templo at sakupin ang lungsod. Ngunit ang mga mamamayay kumilos agad. Nagtanggol silang mabuti at nagapi nila ang pumasok na kaaway. Walang nagawa si Antioco kundi tumakas dahil sa kahihiyan. Dumating siya sa Ekbatana at nabalitaan niya doon ang nangyari kay Nicanor at sa pangkat ni Timoteo. Okay. Ito si Haring Antioco. Umalis siya, nagpunta siya sa Persia, tapos umalis din siya doon. Gusto siyang pabalik sa Jerusalem dahil nabalitaan niyang pangyayari kay Nicanor. Itong Haring Antioco, ito yung nagpapatay kay Eliezer, yung saserdoteng Eliezer, at yung 7 anak at yung nanay na pinipilit na pakainin ng karneng baboy. At ayaw, pinatay na lang niya. Si Eliezer, saserdoteng Eliezer, sunod yung 7 anak at yung nanay. Ito, tingnan natin anong parusa ni Abayahawa itong Antioco na ito. Tuloy tayo. Sa laki ng galit, binalak niyang gumanti sa mga Hudyo dahil sa masaklap na pagkatalo. Kaya tiniutos niya sa nagmamaneho ng kanyang karwahe na huwag titigil hanggat hindi sila dumarating sa Jerusalem. Sa kanyang kahambugay sinabi niya, pagdating ko sa Jerusalem, gagawin ko itong libingan ng lahat ng Hudyo. Ngunit hindi niya alam na patungo na siya sa parusang itinakda ng alahayam. Pagkasabi nito, ay pinarusahan siya ng alahayam ng Israel na nakakaalam ng lahat ng bagay. Ginapuan siya ng sakit na walang lunas at namilipit sa matinding sakit ng tiyan. Oh, yan. O, Biruma, papunta siya sa Jerusalem. Dahil gusto niyang gawing libingan ang Jerusalem sa lahat ng mga Hudyo. Papatayin niya. Salbahe ito, Antioco na ito eh. Biruma naman, yung 7 magkapatid, pilitin niyang pakainin ng baboy. Ngayon naman, dahil natalo si Nicanor, galit na galit siya sa lahat ng mga Hudyo. Gusto niyang patayin lahat, gawing libingan ang Jerusalem. Ngayon, nabigyan siya ng sakit. Namilipit siya sa matinding sakit. Parusa yan ni Abayahawa. Okay, tuloy tayo. Ang parusang ito'y angkop lamang sa nakakahindik na pagpapahirap na ginawa niya sa mga Hudyo. Subalit sa halip na magpakumbaba sa sinapit na ito, lalo siyang naging palalo. Galit na galit siyang nagbabanta laban sa mga Hudyo at iniutos na pabilisin pa ang takbo ng karwahe. Sa bilis ng takbo ng sasakyan, tumilapon siya at nalamog ang kanyang buong katawan. Oh, yan. Sa pagmamadali niya, ano nangyari? Natilapon siya. Yung sakay sa karwahe, nalamog ang buong niyang katawan. Okay, tingnan natin ano sunod pangyayari. May sakit na yun, namilipit sa sakit. Tapos, natilapon pa sa karwaheng sakyan niya.
Dahil yung panahon na ito, service na, karwahe pa eh. Wala pa yung mga sasakyan, Fortuner, Innova, o ano pang nakalagay na Montero, wala pa ganon. O Mercedes-Benz. Ito, karwahe pa lang. Okay, tingnan natin. Sunod. Kaya't si Antioco, nang akala sa sarili hindi siya karaniwang tao, at nag-akala rin na mauutusan niya ang alon sa dagat at matitimbang ang matataas na bundok, ay bumagsak sa lupa at kinailangang buhatin na nakahiga. Maliwanag na nahayag dito ang kapangyarihan ng alahayam. Inuod ang kanyang katawan at dumanas siya ng napakatinding paghihirap. Nabulok na ang kanyang laman kahit buhay pa siya. Ano pat ang buong hukbo ay nasusuka dahil sa kanya. Dahil sa baho ay wala nang lumapit upang dalhin siya kung saan niya gusto. Ito ang taong dati naniniwalang maaabot niya ang mga bituin sa langit. Mayabang kasi. Kala niya hindi siya pagkaraniwang tao. Ay ngayon, buhay pa siya pero ay kanyang katawan, wala na, nangangamoy na, mabaho na. So, diyan nalaman niya na mas matindi pala ang kapangyarihan ng alahayam ng Israel kaysa kanyang paniniwala. Parang nagtingin sa sarili, parang alahayam siya eh. Gusto niyang pantayan ng alahayam eh. Gusto niya ang bundok, kaya niyang mapasuko, mga bituin, kaya niyang para bang tingin niya sarili niya, very powerful siya, parang alahayam siya. Ngayon, dito niya makikita ngayon ang kanyang totoong pagkatao. Tuloy tayo. Sa tindi ng hirap, nagpakumbaba rin siya sa wakas. Sa gitna ng pagpaparusang iyon ng alahayam at sa hirap na kanyang dinaranas, unti-unti niyang nakita ang liwanag. Nang hindi na siya makatagal sa sariling baho, nasabi niya ang ganito, matuwid na ang tao'y pasakop sa alahayam at ang sarili hindi dapat ipantay sa kanya. Ang masamang taong ito'y nangako sa alahayam, ngunit hindi na siya kinahabagan. Nangako siya na sa halip na wasakin ang banal na lungsod at gawing libingan gaya ng binabalak niya noon, ay palalayain niya ito. Yan. Sa wakas, nagpakumbaba rin. Dahil sa matinding nangyari, amoy kahit siya mismo, nabahuan na siya sa kanyang sarili. Sabi niya, hindi pala maganda, pantayan mo ang alahayam. So, yan. Okay, tuloy tayo. Dati, ang palagay niya sa mga Hudyo kung namamatay ay di na dapat ilibing, kundi itapon na lamang ang bangkay nila at ng kanilang mga anak para kainin ng mga buwetre at mababangis na hayop. Ngunit ngayon, nangako siyang ipapantay sa mga taga-Atenas ang kanyang pagtingin sa mga Hudyo. Nangako rin siyang pupunuin ng pinakamagagandang handog ang templong niyurakan niya at ibabalik doon ang inalis na mga banal na kasangkapan at dadagdagan pa niya ang mga iyon. Ang lahat ng magugugol sa paghahandog ay ipinangakong kukunin sa sarili niyang kaban. At hindi lamang ito, nangako pa siya na magiging Hudyo at kahit saan ipapahayag niya ang kapangyarihan ng alahayam. Aba, nangako siya na maging Hudyo daw siya. Nasubraan, ha? Hindi ka naman Hudyo eh. Taga-Syrian ka eh. Hudyo-Hudyohan. Maging Hudyo na lang daw siya. Gusto magbago. Baka naman binubula lang niya si Abay Hawa. Para lang kahabagan siya. Akala niya malulukon. Okay, tuloy tayo. Subalit huli na ang lahat. Dumating na kay Antioco ang angkop na parusa sa kanya. Kaya't patuloy ang kanyang paghihirap at wala na siyang nakamtang ginhawa kahit kaunti man. Nang nawawala na siya ng pag-asa, sumulat siyang nakikiusap sa mga Hudyo. Pinagpipitagan ko ngang mga mamamayang Hudyo. Akong si Antioco na inyong hari ay bumabati sa inyo.
Hangad ko ang inyong kalakasan at kasaganaan. Kung kayo at ang inyong mga pamilya ay nasa mabuting kalagayan at natatamo ang nais ninyo sa buhay, ako'y nagagalak. Ang aking pag-asa'y inilagak ko na sa langit at naaalala ko ang inyong pagdamay, nagpagpapahalaga at mabuting layunin para sa akin. Ayan. Nagsulat na siya sa mga Hudyo. Ang ganda ng sulat niya. Kunwari, kasi nagsisi na siya eh. Dahil sa parusang ganon. Kung hindi paluin ng ganon katinding palo, hindi tumino. Eto, nagtino-tinoan na. Pero wala nang patawad yun kay Abay Hawa. Dahil sa tinding kasalanan ginawa niya. Pero naman si Eliezer, pinapatay dahil sa hindi kumain ng karning baboy. 7 magkakapatid, pati nanay, pati itong mga Hudyo, gusto niyang patayin lahat, gawing libingan ng Jerusalem. Ngayon nagkasakit na, sabihin niya na, okay, maging Hudyo na lang ako. Tapos nasmulat pa siya sa mga Hudyo na ganito, hangad ko ang iyong pagpapala, kunwari. Tuloy. Dumating sa akin ang karamdamang taglay ko ngayon. Nang ako'y pabalik buhat sa Persya, kaya't naisip ko na dapat akong gumawa ng hakbang para sa kapakanan ninyong lahat. Hindi ito nangangahulugang nababahala ako sa aking kalagayan. Malaki pa ang pag-asa kong ako'y gagaling. Ngunit naalala ko ang ginagawa ng aking ama noong araw. Tuwing pupunta siya sa silangan ng Euphrates, pumipili agad siya ng kahalili. Upang kung may mangyaring hindi inaasahan, alam na agad ng mga tao kung sino ang mamamahala sa kanila. Sa gayon, hindi sila mababahala. Yan. Talagang umaasa pa daw siya, gagaling siya. Kasi dahil sa kanyang pangako, promise, pagsisisi, pagpakumbaba, at gusto pa niya maging Hudyo na lang daw siya. So, talagang di niya pwedeng bulahin ang Yahweh eh. Hindi niya pwedeng lukuhin eh. Dahil lang sa karamdaman niya, kunwari, napakumbaba na. Okay, tuloy tayo. Ang isa pa, alam kong ang kaharian sa paligid natin ay laging nag-aabang sa anumang mangyayari. Dahil dito, inilalagay kong kapalit ang aking anak ni si Antioco bilang hari kung sakasakaling may mangyari sa akin. Siya ang aking pinagkakatiwalaan at laging ipinagmamalaki sa inyo, nahahalili sa akin tuwing ako'y biglaang umaalis para dumalaw sa mga karatig na lalawigan. Padadalhan ko rin siya ng isang sipi ng sulat na ito. Nakikiusap ako na sana'y panatilihin ninyo ang mabuting pakikisama ninyo sa akin at sa aking anak at alalahanin ang mga kabutihang ibinabahagi ko sa inyo. Hindi lamang sa bawat isa sa inyo, kundi sa buong bansa. Yung mga sinasabi niya, dapat noon pa yon. Ginawa na niya. Ngayon lang siya ganun dahil may karamdaman. Dahil mabaho na siya. Dahil inuudod na ang katawan niya. Alam naman yung mga Hudyo na di talaga kakain ng baboy yan. Pinipilit pa niya, pakainin. So, ngayon, nagbait-baita na. Dahil sa karamdaman. Akala niya, mabulan niya, maloko niya si Abay Hawa. Okay, tuloy tayo. Nanalig akong susundin ng aking anak ang mga patakaran ko sa pamamahala at magiging maunawain siya at mabait sa pakikitungo sa inyo. At namatay nga si Antioco, ang mamamatay tao at manlalait sa alahayam. Namatay siyang naghihirap, tulad ng paghihirap na tiniis ng iba dahil sa kagagawan niya. Kahabag-habag ang pagkamatay niya sa kabundukan ng ibang bansa. Ang nag-uwi ng bangkay niya ay ang matalik niyang kaibigang si Felipe. Ngunit sa takot nito sa bagong hari, umalis agad at nagpunta sa Ehipto kay Ptolomeo Pilomitor. Yan. Namatay rin si Antioco, yung mamatay tao na salbahe.
nga nagbait-baitan na bandang huli dahil sa karamdaman. Yan. Kayong mga pasaway na mga tao, super salbahe, lahat ng mga kalukuhan ginawa. Pagbigyan ng matinding karamdaman, bumait para gumaling. Akala ba nyo, pwede maloko si Abay Hawa? Na pag gumaling kayo, balik naman kayo sa pagkasalbahe? Dahil gano'n na ang ugali? So yan. Wala, hindi niya pwede lukuhin si Abay Hawa. Patay talaga siya. Doon siya namatay sa ibang bansa. Punta siya sa Persia eh. Dahil Syria naman ang bansa niya eh. So, yan. Ngayon, ito yung parusa sa matinding ginawa niya. Biro mo, paano niya minaltrato, pinapatay yung 7 magkapatid. Ngayon, namatay din siya sa matinding sakit. At ano pa ang katawan niya? Mabaho na siya dahil sa sobrang mga sugat-sugat na inuod na at saka ang baho. Mas matindi pa sa mga ginawa niya sa mga Hudyo. So yan. Dito nagtapos. Pastora, ikaw nang manalangin. Wala si Pastor Richard. Tingin tayo. Our Abba Yahweh Elohim, marami pong salamat sa tinalakay namin sa araw na ito, sa mga bagay na ipinaalala mo sa amin, sa iyong kapangyarihan, sa iyong pagkilos sa buhay ng iyong mga anak, ng iyong mga pinili. Tunay ngang napakabuti mo sa aming buhay at ikaw lamang ang dapat naming parangalan sa buhay na ito. Ikaw lamang, o aming Abba Yahweh, ang aming pinapupurihan, sinasamba at tinadakila, sapagkat tunay nga nakarapat dapat kang luwalhatiin sa kapangyarihan ng pangalan ni Mashiach Yahweh Shai. Ito po ang aming dalangin.